Guys, welcome dito sa The Sun at Charo. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Queen of Wands, you are passionate, powerful, your personality, strong, makikita yung strength sa'yo, your braveness, your confidence, assertive, you are assertive, goal-driven, charismatic, good-looking, and attractive. A leader type, yan ka, energetic, active, fiery yung personality. Dahil nakarecover ka na from emotional turmoil. Para matagal din na kayo nag-experience ka o nag-experience na dumanas ka, no? Nitong emotional turmoil na nanginayang ka sa manawala sa'yo o may nawala sa'yo na sobrang mong pinahihinayangan na parang iniyakan mo pa. Talagang nahirapan kang matanggap yun o makamove on sa manawala sa'yo, pero nakarecover ka na from that. Ano ang next na mangyayari sa buhay mo niyan? Seven of Swords. Matakasan mo na. Maisahan mo na yung nagpa-juggling sa'yo, yung parang nagpatenga sa'yo. Hindi ka na matitenga pa. Malusutan mo na, makakalusot ka. Parang pinatenga ka pinakalm, pinarelax, yung parang pinamanhid, parang gano'n na hindi ka makagalaw, parang gano'n na hindi ka makakilos, na hindi mo magawa yung gusto mong gawin, na hindi mo pursue yung gusto mo i-pursue. Patakasan mo yan. Malusutan mo yan. Makalayo ka na dyan. Maybe it's a place na or situation na natenga ka. Yan. Ano pa ang next na mangyari sa'yo? Yeah, it's upright. Upright din siya. Ace of Wands. What's with the Ace of Wands here? May magte-take na ng action sa'yo na or else ikaw to mismo, no, na magsisimula na maging active ka, maging porsigido na mag-take na action, no, fiery na mag-take na action na gawin kung ano yung gusto mo, na kung ano yung goal mo, kung ano yung mga gusto mong gawin sa buhay mo. Yan. Na hindi ka na napipigilan, hindi na nabablock yung o hindi na napipigilan o hindi na nabablock
yung mga gusto mong gawin, o kunwari sa isip mo, kung may gusto kang gawin, hindi na siya nauupos ba, parang ganoon ba. Or else kung may person na mag-take ng action sa'yo, dahil hindi na siya cold, hindi na siya unemotional sa'yo, hindi niya mapigilan yung damdamin niya sa'yo. So yan, more clarification with the Ace of Wands here. Hindi ka na restricted nga, or kung person mo to yung mag-take ng action sa'yo, hindi na siya restricted, no? Nagkaroon na ng freedom. Kung sa'yo man, nagkaroon ka na ng freedom, no? Pare, ikaw talaga to na makalaya ka na, makatakas ka na, makalayo ka na, magawa mong malusutan na tong parang pinatingga ka na, parang pinajuggling ka din, no? Yung ganon na parang pinakalm, no? Na parang nirestrict ka nga kung ikaw to, o kung person man to, nirestrict siya, makalaya na siya dyan, hindi na siya ma-restrict pa, parang kinulong sa isang place na parang pinarelax, pinakalm, parang in-energykan kung sa tao, pero in-energykan ng pampatulog, mga ganun ba, pampatamlay, at doon ka na natili sa place na yun na parang wala kang magawa kasi parang tulog ka o nanamlay ka, na wala kang energy, no? Parang gano'n. May energy ka na, malusutan mo na yan, no? Matakasan mo na yan, kalayo ko na dyan. Situation or kung ginawa mo na scheme and deceit sa ng iba, o kung sa person man itong ginawa, no? Ay makapag-take na ng action yung person mo. So yan. Ano pa ang energy mo ngayon? You are protected by loving light. Merong nagpuprotekta sa iyo, may nakasroon na parang protection na liwanag. Ayan. Ayan, heart kasi kay loving light. Sabi ko. And para napaka-sensitive mo kasi water, no? Water to, para napaka-sensitive mo. Ayan, no? Kaya meron na po protekta na liwanag. Ayan. So paikot sa'yo. So ano pa ang energy mo ngayon? Queen of Earth, you're practical, stable, intelligent, and grounded, comfortable, and entrepreneur, or may kakayanan ka sa business o maging magaling ka sa business kung hindi ka pa nagnegosyo. Maki-nature ka, you are connected sa Mother Earth kasi Queen of Earth. Ano yung paparating sa iyo o sino ang paparating sa iyo sa love life mo? Sino nga ba? As a King of Pentacles. So ikaw si Queen of Earth or Queen of Pentacles to. Yan din ang energy mo. Ito yung darating sa iyo, yung pair mo. Yung maging partner mo o life partner mo. Si King of Pentacles. Someone hardworking, reliable, a good provider, and pwedeng influential din yan siya. So it depends naman yung influential yan siya. May mga naipundar na yan pag mga ganyan kasi masipag magtrabaho at mga ganyang, yung mga ganyang energy, masinop, marunong sa negosyo, mga ganyan. O basta masipag yan may trabaho. Always busy, no? Masipag eh. Pero mas may kwenta ang buhay kung masipag ka eh, di ba? At talaga ma-appreciate mo yung buhay kung masipag ka magtrabaho. Talagang
ma-enjoy mo din ang buhay pag masipag ka magtrabaho. Lalo kung gusto mo yung ginagawa mo. You love what you're doing, di ba? Kaysa naman, may hilata ka lang, matulog-tulog ka. Maliban na kung ginagawan ka ng witchcraft, ay talaga mananamlay kasi yung katawan mo niyan. At iinit pa yung katawan mo niyan na parang kang may sakit palagi ba? No? Maliban lang kung gano'n, no? Kung may sakit ka, maliban na kung may sakit ka, di ba? Ay panay ka pahinga, no? Parang ang gano'n, panay ka tulog, matamlay ka, lalo kung ginagawan ka ng witchcraft, ay patamlay talaga yung katawan mo na parang hindi kagaya ng ng walang gawa ng witchcraft. Basta, tapos yung isip mo niyan, minamanipula pa nila, mga gano'n. Iba-iba kasi yung witchcraft eh. So, if they're determined to destroy you, or to harm you, o kaya ay manipulahin ka, pag you're not protected talaga na fully protected, no, from that evil doings, yung mga witchcraft na yan, ay mapiktuhan ka o ma-harm ka eh. Madami yan silang tricks. Bakit ko nasabi yan? Because na-experience ko yan. Maraming beses na. Pero nakagain ako ng wisdom. Ay hindi ko tinatanggi na naapektuhan ako, na natamaan ako. No, na it's part of my experience. Na-experience ko yun. May nag-gain akong wisdom doon. So, yan. But the truth, they cannot hide the truth. Kung anong katotohanan ay manatiling katotohanan yan. Kahit anong gawin nila pang manipula, ang mangyayari lang sa kanila, mapapunish lang sila afterlife sa mga ginawa nila. Kasi dinidistort nila yung truth through manipulation and through witchcraft doings. Na ugnayan sila sa mga kampon, sa mga sa kadiliman. Naging naging kaanib ng kadiliman. Dahil ang gusto nilang baguhin, no? O ibahin, o gusto nilang kontrolin, o gusto nilang iayon sa favor nila ang mga bagay-bagay at situation. Ang gusto nila ay angkinin yung sa iba, pati yung personality ng iba gusto nila angkinin. Madami ang gumagawa ng mga ganyan para mapiki ang ibang tao, para i-distort ang katotohanan, pero punishment lang ang mapapala nila, ang matatamo nila afterlife. So, ano yung tungkol kay King of Pentacles na to, darating sa'yo. Nag-overthink si King of Pentacles na parang ang daming iniisip, ang daming naisip na idea, ang daming iniisip. Ganyan, para puno ng bagay yung isipan niya. Kakaisip ng kakaisip, madami siguro nagsisend dyan sa isipan niya na ganito, ganyan isipin mo. Na, kunwari, intensyon na, isipin mo na hindi attractive si person mo. Okay? Kung ano man inutos na this person mo. Kaya, puno ng bagay si person mo. Okay? Baka dahil sa spells ang ginawa sa kanya. Or talaga, ganun yung kadalasan pag na-overthink ka, may gumagawa ng scheme sa yung deceit.
o spells, o may nasasend ng mga ganyan, ill wish, mga ganyan. So, ano pa? Ang tungkol dyan kay King of Pentacles. Sino ba iniisip niyan? Ikaw? Ano ba iniisip ni King of Pentacles na yan? Bakit isip siya ng isip? Nagja-juggling to. Kung paano siya get out from this. Yun ay juggling siya. Recover sa pagja-juggling kasi may nagpa-juggling nga dyan. Mayroong gumagawa ng scheme illicit dyan. Ayaw ng mga gumagawa ng scheme and deceit or witchcraft na malaman, no, ng mga biktima niyan na yan ang reason kung bakit nagja-juggling itong mga to o kaya nag-overthink. Kasi mabubuking sila. Kasi pag nalaman ng mga biktima nila na mga ginagawa nila, maging aware. Makagawa ng paraan para makarecover at hindi na maapektuhan ang mga ginagawa nila. Lalo kung determined yung tao na hindi na maapektuhan ng ginagawa nila. So, yan. Kaya galit sila sa akin channel kasi nabubuking sila sa kanilang mga evil doings. So, yan ang aking mission i-reveal ang katotohanan. Walang ibang courageous na i-reveal ang katotohanan, sabihin ang katotohanan. Ako, courageous ako. And matapang ako na sabihin ang katotohanan. Kasi yun ang totoo. Dahil yun ang totoo. Bakit masama ba sabihin ang totoo? I-reveal ang katotohanan. Kasi ang mundo na to puno ng lies and deception. Ang dami. Yun ang umiiral sa mundong to. Madaming balaktot dito sa mundong to. Anong gusto sabihin sa'yo ni King of Pentacles na yan? I hid who I really am from you. Tinago niya sa'yo kung sino talaga siya. Yan. Ano naisabihin sa'yo ni King of Pentacles na yan? Pinajuggling nila si King of Pentacles. Naging defensive daw siya kasi ayaw niyang heartbroken para makarecover sa heartbreak, para makarecover sa heartbreak, yeah, para hindi siya masaktan. Ate, yun. Ano pa, naging matapang siya na maging defensive, na depensan yung sarili niya, yung puso niya, para hindi siya masaktan, para hindi siya ma-heartbroken. Meron yung mga manipula sa inyong connection yan. Hindi lang sa'yo, hindi lang sa person mo na pinajuggling sa person mo at inatake yung isip niya. Sininda na kung ano-ano na pinaisip siya ng pinaisip na kung ano. Malalaman yung piki sa totoo kasi ang piki nagsasabi ng kasinungalingan. Ang totoo nagsasabi ng katotohanan. Yan. At ang piki ay manipulative. Compulsive liars. Ang totoo ay hindi yan manipulative. At ang taong hindi manipulative ay hindi mahilig magsinungaling yan. Ang taong manipulative mahilig magsinungaling yan. Madalas kasinungalingan ang sinasabi niyan. Puro kasinungalingan. Madalas kasinungalingan talaga. Ang galing nila manipula. Grabe. Parang sa Satanas na. May labas. Labas na pagkaan na.
Ito siya. Baby ko. Ay, nagutom na yan. Ito yung patas niya. Bigyan ko tinapay lang. Ayaw ko lang ng tinapay. So, ano yung nais pa sabihin sa iyo ni King of Pentacles na yan? King of Pentacles, nagtagumpay daw siya na hindi na mapalito, na hindi na ma-distract yung isip niya. Na mag-clear na yung isipan niya. Ayan. Na wala na yung mga blockage sa isip niya. Sa pulse niya, sa isip niya. Na hindi na siya mapalito, hindi na mapaklouded yung isip niya. Ayan. Yan kasi ang number 1 na ginagawa ng mga enemy. Ang pa-clouded din yung isipan. Yan nga yung ginawa niya sa person mo. Sa 10 of Wands, ito pinapa-clouded yung isip ng person mo. Pinapa-overthink sa person mo. Sinusulan na isip ng person mo. Ganito ganyan isipin. Diretso yan sa yung mga spell yan at yung mga bulong-bulong picture. Diretso yan sa subconscious mind ng isang tao. Explain niya kung ano yung epekto niya maging defensive ka sa person mo. Ngayon, isipin ng person, kailangan ko maging defensive. Kailangan ko depensahin yung sarili ko. Huwag gano'n yung person. Ganun yung isipin ng person. Ganun yun. Ganun epekto nun. Ano yung feelings ni King of Pentacles sa'yo ngayon? Let's see. Ay! Oh my gosh! Ang ganda guys, Empress. Kaya po, oh my gosh ako. Talagang patay na patay sa'yo. Gusto kang mapangasawa. Nakita niyo sa loob ng bahay to, itong babae. Gusto niyang bigyan ka ng komportableng buhay. To give you all good things in life. Parang buhay prinsesa o buhay reyna ka. Ayan, kung babae ka. Lalaki ka, kasi general reading naman ito Ay, buhay prinsipe ka, buhay hari, char. Sa bahay nyo lang, no? Gano'n naman talaga yun Siyempre kayo may-ari ng bahay, pag mag-asawa na kayo. Sino hari? Di ba? Kung sinong lalaki sa inyo, yun ang hari ng bahay ninyo. Kung sinong babae sa inyo, yun ang reyna ng bahay ninyo. Di ba? Kayo lang naman nakatira So, talagang special ka sa person na to, na talagang ipadama niya sa'yo na special ka, iparamdam niya sa'yo, itrato ko niya, special ka sa buhay niya, na dead na dead siya sa'yo. Dead na dead. Patay na patay siya sa'yo. So, ano ang iniisip niya ni King of Pentacles? Kahit na nag-overthink, no? Iniisip ni King of Pentacles ngayon na connected sa'yo. Let's see. Isa lang. Tatlo lang pala to. Sige, kunin ko na lahat. Huwag na niyang pigilan pa yung sarili niya na mag-offer ng cup of love para makatulog na siya ng maayos, para maging stable na siya, para matiwasay na yung buhay niya, para hindi na siya na-stress, para makarecover na siya sa yung pinagdadaanan niya ito. Yan. So, yan. Yan ang iniisip niya ngayon. So, ano yung buhay mo kasama si King of Pentacles na yan? Ganda yan kasi hardworking yung taong yan. Rider. Parang mala fairy tale to guys. Kasi 9 of Hearts. Yung gusto mong buhay. Yung gusto yung wish mong buhay. Yung gusto mong buhay na parang mala fairy tale. Ayan, ano pa?
Ayan o. Komportable kayo sa isa't isa. Komportable kayo magkasama. Parang at home na at home. Kasi, di ba yung palaka sa tubig talaga yun sila. At home na at home yun sila. Yun ang tahanan nila tubig talaga. Yan. At sa mga lilis, yan. Talagang komportable sila dyan. No? Ang saya-saya nila. So, ganun. Ano pang maging buhay mo kasama si King of Pentacles. Kaya, Star, lady, respetado ka nito. Mataas yung status mo niyan. Parang noble ba yung mga lady na yan. And, maging kilala ka, maging famous ka. Positive yung buhay mo, inspired. And gusto mo inspirasyon ng iba. So yan, ito na lamang for collective read, guys.